Macy's POV. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng damdamin ang biglang lumukob sa buo kong pagkatao. Sa unang halik na natikman ko mula sa isang lalaki at kay Sir Lucio pa talaga. Sa isang taong una kong naramdaman ng pag-aalaga at concern sa akin. Mahina kong sambit. Banayad ang paggalaw ng labi niya sa labi ko. Kakaibang damdamin ang hatid niyon sa buo kong pagkatao. Ito ang kauna-unahang halik na naranasan ko sa tanang buhay ko. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap. Hindi ko na nga namalayan pa na unti-unti na palang pumikit ang mga mata ko para namnamin ng halik na pinagsaluhan naming dalawa. Hindi ko na nga alam kung gaano katagal na magkalapat ang aming mga labi. Basta naramdaman ko na lang ang pabitaw niya sa akin. Sweet. Mahina niyang sambit nang tuluyan niya na akong pinakawalan. Tulala akong napatitig sa kanya. Hindi ko kasi inaasahan ang halik na iyon. At hanggang ngayon, feeling ko nakalutang pa rin ako sa alapaap. Sobrang lakas din ang kabog ng dibdib ko. Talagang nagawa namin yun? Gosh, ano ang ibig sabihin nito? Magsyota na ba kami? Pero hindi pa naman siya naliligaw sa akin ah. Heist, ang gulo niya. Pero bakit ang sarap? Ganito ba talaga ang feeling kapag nahalikan ka na ng isang gwapong lalaki? Heist, pakiramdam ko lalong gumulo ang sistema ko. Sarap naman kasi ng labi ni Sir Lucio. Hindi ka na nakapagsalita dyan. Galit ka ba sa ginawa ko? Seryoso niyang tanong sa akin. Wala sa sariling muli akong napatitig sa kanya na sinabayan ko pa ng paulit-ulit na pag-iling. Hindi po, bakit naman po ako magagalit gayong? Ang sarap nga eh. Wala sa sarili kong bigkas. Isang malakas na pagtawa ang kumawala sa bibig niya na siyang dahilan kaya tuluyang nagising ang diwa ko. Heist, ano ba tong mga pinagsasasabi ko? Nakakahiya talaga. Masarap? May alam pa akong mas masarap dyan. Yun nga lang, hindi pa pwedeng gawin sa mga kagaya mong minor. Nakangiti niyang sagot sa akin. Ha? Hindi pwede? Bakit? Tsaka ano yun? Nagtatakang sagot ko. Basta, hindi pwede. Kaya wag mo nang alamin. So, paano ba yan? Let's go na? Nakangiti niyang sagot. Kumpara kanina, napansin kong mas masaya yata ngayon si Sir Lucio. Napatitig ako sa harapan namin at kaagad na dumako ang paningin ko sa isang fast food chain. Hindi na masakit ang ulo ko, pero nakakaramdam naman ako ng gutom ngayon. Gutom na ako. Wala sa sariling sambit ko. Ha? Shit, nakalimutan ko. Hindi ka pa pala kumakain. Kain muna tayo. Saan mo gusto? Seryoso niyang tanong sa akin. May ngiti sa labi na kaagad kong tinuro ang nasabing fast food chain na kaagad niya namang sinundan ng tingin. Okay, sabi mo eh. Ikaw pa ba naman? Hindi kita matitiis. Nakangiti niyang bigkas at muli niyang pinaarangkada ang sasakyan. Yun nga lang, pagdating namin sa nasabing restaurant, punuan ang parking. Hindi kami makapag-park kaya sa huli, napagdesisyonan ni Sir Lucio na mag-drive-thru na lang daw. Kapansin-pansin na kahit nasa drive-thru, sobrang haba din ng pila. Pero wala man lang ako narinig na kahit na anong reklamo mula kay Sir Lucio. Kahit paano, masaya ako. Lalo na at matagal ko na din pangarap ng makakain sa naturang fast food chain. Meron naman sa bayan ng probinsya kung saan ako nagmula. Kaya lang, never pa akong nakakain kahit na anong trabaho ang gagawin ko. Dahil lahat naman ng sahod ko dati, kinukuha ni nanay. Kung hindi ko naman ibibigay, tiyak na bugbog ang aabutin ko. At mabuti na lang talaga at nagawa kong makatakas sa impyernong buhay na yon. Anong gusto mong kainin, Macy? Boses ni Sir Lucio ang muling nagbalik sa realidad ng buhay ko, kaya automatic kong napangiti ako. Naramdaman ko din kasi ang paghawak ng kamay niya sa kamay ko. At ramdam ko ang init na nagmumula sa palad niya na nagbigay sa akin ng kapanatagan ng kalooban. Ramdam ng puso at isipan ko na safe ako mula sa mga kamay ni Sir Lucio. Kaya walang dahilan para isipin ko pa ang kung ano man ang nakaraan ko. Chicken and spaghetti. Nakangiti kong bigkas. Dahil nakahinto ang kotse dahil sa pila, tumitig pa siya sa akin habang may ngiting nakaguhit sa labi bago muling nagsalita. Anything else, Macy? Nakangiting tanong niya. Tsaka Coke float. Bigkas ko. Sure, yun lang ba? Muling tanong niya. Kaagad naman akong tumango. Yun lang sir, ang dami na eh. Nakangiting sagot ko. Bakit sir pa rin ang tawag mo sa akin? Pwede namang Lucio, lalo na at nagkiss na tayo kanina. Nakangiting sagot niya sa akin na labis kong ikinagulat. Ha? Ganun po ba yun?
Kailangan wag nang mag-sir kapag nag-kiss na? Gulat kong bigkas. Yes. Dapat talaga ganun. From now on, gusto kong tawagin mo ako sa pangalan ko. Nakangiti niyang sagot sa akin habang may ngiting nakaguhit sa labi niya. Lucius POV. Ayaw ko pa sanang tapusin ang oras na kasama ko si Macy, pero kailangan. Hindi ko pwedeng ipagpaliban ang pagbisita ko sa probinsya kung saan siya lumaki dahil nandoon na ang mga taong inutusan ko. Nakaantabay na sila sa pagdating ko at ako na lang ang hinihintay nila para tuluyang makamit na ni Macy ang hustisya. Sir, thank you po talaga. Nakangiting sambit pa nito habang pababa ng sasakyan. Talagang idinaan ko lang siya dito sa bahay, tapos aalis din kaagad ako. Of course, kasama na ang driver ko dahil kailangan kong may nagdadrive sa akin, lalo na sa mga lugar na hindi ko kabisado. Magpahinga ka ha, hindi naman ako magtatagal at uuwi din kaagad ako. Nakangiting bigkas ko. Ewan ko ba? Simula noong nakilala ko si Macy, parang ang bilis na lang sa akin ang humiti. Sobrang gaan ang pakiramdam ko, lalo na kapag siya ang kaharap ko. Pasalubong po sa pagbalik niyo sir ha? Nakangiting sagot niya sa akin bago siya naglakad papasok ng gate. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang hindi pa rin maalis-alis ang ngiti sa labi ko. Sakto naman na pagkapasok ni Macy sa loob ng gate, lumabas din ang personal driver ko. Kaagad akong lumipat sa passenger seat. Samantalang pumwesto naman ito sa driver seat. Actually, pwede ko naman na sana ipaubaya sa batas ang tungkol sa paniningil ko ng hustisya para kay Macy. Kaya lang, iba pa rin na may effort akong gagawin sa kasong ito. Gusto kong may ambag ako sa pagkakahuli ng mga taong nanakit sa mahal ko. Kaya ginagawa ko to. Gusto kong ipakita kay Macy kung gaano ko siya kamahal. Kaya kahit na marami akong nakabinbin na trabaho sa opisina, sasaglit ako sa probinsya kung saan siya lumaki para personal na asikasuhin ang lahat. Kaagad kaming bumiyahe. Mabuti na lang talaga at napakiusapan ko si Daddy na siya na munang umattend sa mga meeting sa opisina ngayong araw. Sabagay, halos isang buwan din naman kasi silang nagbakasyon sa Europe at mukhang ganado itong magtrabaho na bumalik siya. Pabor sa akin yon para naman maasikaso ko ang mga dapat kong asikasuhin. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, nakatanggap ako ng tawag mula sa mga tauhan ko at sinabi nito na nasa location na daw sila. Nakapagtanong-tanong na daw sila tungkol sa naging buhay ni Macy mula sa kamay ng sarili niyang ina at stepdad. At confirm, sinasaktan nga daw ito dati hanggang sa naglayas. Bantayan niyo siya. Huwag muna kayong kumilos hanggang sa hindi pa ako dumadating. Seryoso kong bigkas. Areglado boss. Mukhang siga nga sa lugar na to ang taong ito dahil halos kilala siya ng lahat sa pagiging basagulero. Muling bigkas ni Herbert. Yes, Herbert, ang leader ng mga taong nagmamanman sa pamilyang pinanggalingan ni Macy. Pagkatapos namin mag-usap ni Herbert, nagpa siya akong umidlip na muna para hindi mainip sa biyahe. Muli akong nagising na nasa isang payak na komunidad na kami kung saan ang karaniwang mga nakikita sa kalsada ay mga bisikleta, motorcycle at tricycle. Sir, nandito na po tayo. Narinig kong bigkas ni Manong driver sa akin. Napasulyap ako sa suot kong relo at hindi ko mapigilan ang mapangiti. Napagtanto ko na halos 7:00 na pala ng gabi. Perfect timing at para maisakatuparan ng mga plano. Naghintay lang ako ng halos 2 minuto nang mapansin ko ang naglalakad palapit dito sa sasakyan na si Herbert. Kaagad kong binuksan ang bintana ng sasakyan para makausap siya. Anong balita? Seryosong tanong ko. Confirm boss, may inuman ngayon sa bahay ni Kanor. Ano pong plano? Tanong nito. Katulad pa rin ng dati. Ilan ang mga kasama nila? Seryoso kong tanong. 4 boss. Papasukin ba namin? Seryosong tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapangisi. Sure, pagkatapos nito, make sure na sa kulungan ng bagsak nila. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong sagot ko. Kaagad naman itong tumango at naglakad paalis. Hindi na ako bumaba ng sasakyan. Naghintay lang ako ng halos 30 minuto bago ako binalikan ni Herbert. At hindi ko mapigilan ang mapangiti nang sabihin nito na ready na daw ang lahat. Everything is under control na daw, kaya bumaba na ako ng sasakyan. At tinahak namin ang isang makipot na daan. Unlike sa Manila, hindi naman dikit-dikit ang mga bahay, pero maputik ang maliit na daan. Umami na ba? Seryosong tanong ko. Kailangan ko ng pulidong trabaho at sapat na ebidensya. Sino sila? Narinig ko pang bulungan ng mga residente na nadaanan namin. Hindi ko na yun binigyan pansin. Bagkus,
Diretso lang ang hakbang ko at pumasok kami sa isang bakuran na puro mga kawayan ng bakod. Pumasok sa pawid na bahay at kaagad na tumambad sa paningin ko ang 5 kalalakihan at isang babae na halata ang takot sa muka. Sino sa inyo si Kanor? Seryoso kong tanong, sabay dako ng paningin ko sa isang matabang lalaki na halatang naihina sa salawal dahil sa nerbiyos. Sino po kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Singit ng babae sa kanilang grupo. Pinakatitigan ko siya at hindi ko lubos na maisip na ito pala ang ina ni Macy. I don't have time to answer your question, woman. But, kilala mo ba si Macy? Seryoso kong tanong sa kanya. Napansin kong natigilan ito. Pero bago pa nakapagsalita para sagutin ang tanong ko, naunahan na siya ng isang lalaki na kasama nila si Macy. Nasaan si Macy? Di ba nangako ka sa akin na magiging asawa ko si Macy? Bigkas nito na lalong nagpalala sa galit na nararamdaman ng puso ko. Walang hiya, mabuti na lang pala at natakasan sila ni Macy. Kung hindi, baka tatanda akong mag-isa dahil ang babaeng dapat ay akin ay naipagkasundo na pala sa iba. Shit! Galit kong sigaw, kasabay ng pagtama ng kamao ko sa bibig ng lalaking sumabat. Sa lahat ng ayaw ko, ay ang marinig ko kahit kanino ang pangalan ni Macy at makarinig ng hindi ka nais-nais na bagay. Ang lakas ng loob niya para banggitin ang salitang iyon ng harap-harapan. Hindi ako papayag na may ibang lalaki na magpapantasya sa babaeng mahal ko. Nagawa ko na nga siyang iiwas sa kaibigan kong si Raven. Sa mga taong nasa harapan ko pa kaya ngayon? Boss, bakit po? Takot, bigkas nito. Hindi ko mapigilan ang mapangisi, lalo na makita ko ang dugo na umaagos sa ilong nito. Pilit din itong bumabangon, pero pinigilan ito ng isa sa mga tauhan ko, kaya muling napahiga. Sino po kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Kilala mo si Macy? Alam mo ba kung nasa na malditang yon? Bigkas naman ang nanay ni Macy. Pigil ko naman ang sarili kong pagsalitaan ito nang hindi maganda. Ina pa rin siya ni Macy. At sa kabila ng lahat ng mga nangyari, ayaw ko siyang pagsalitaan ng masama. Wala akong karapatan. Lalo na at nananalaytay sa ugat ni Macy ang dugo nito. Totoo pala talaga ang mga naririnig ko tungkol sa pamilya niyo. Na wala kayong ibang ginawa kundi ang pahirapan ng sarili niyong anak. Seryoso kong bigkas. Natigilan naman ito kasabay ng pagtalim ng mga mata. Natural, anak ko lang siya at dapat lang napagsilbihan niya ako bilang kabayaran sa pagpapalaki ko sa kanya. Galit na bigkas nito. Matalim din akong napatitig sa kanya bago ako mapaklang tumawa. Well, I think payad na siya, di ba? I think sobra-sobrang kabayaran na ang halos araw-araw na pananakit mo sa kanya at ang mga latay na nakaukit na sa balat niya. Itinuring mo din siyang alipin, kaya tama lang na layasan kanya. Seryosong bigkas ko. Anong ibig mong sabihin? Kilala mo ang anak ko? Ano kanya? Sino ka? Seryosong tanong niya. May sisay pa ba ang lahat kung malaman mo kung sino ako? No need, dahil after this, sisiguraduhin ko mabubulok kayo sa kulungan. Magbabayad kayo sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niyo sa kanya. Hindi kayang maningil ni Macy ng mga utang, kaya akong sisingilin sa inyo para sa kanya. Seryoso kong bigkas. Hindi naman nakaligtas sa paningin nito ang takot na kaagad na rumihistro sa mga mata nito dahil sa sinabi ko. Hindi marahil siya makapaniwala. Hindi na din siya nakaimik, kaya naman seryoso ko nang hinarap si Kanor, ang lalaking makailang ulit na nagtangkang molestyahin si Macy. Totoo ba ang narinig ko tungkol sa'yo? Seryoso kong tanong kay Kanor. Nanginginig na ito sa takot at hindi makatingin ng diretso sa akin. Sinenyasan ko si Herbert na itayo nila si Kanor at iharap sa akin. Nakaagad naman din nilang ginawa. Hindi po boss. Sinungaling ang babaeng yon. Kaagad na bigkas nito. Galit ko siyang tinitigan kasabay ng pagtama ng kamao ko sa kanyang tiyan na siyang dahilan, kaya kaagad na rumihistro ang sakit sa mga mata nito. Aamin ka ba? Or lalabas ka sa bahay mong ito na wala ng hininga? Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo kay Macy? Seryoso kong tanong. Napansin kong takot itong makailang beses na umiling, kaya muling dumapo ang kamao ko sa katawan niya. Muli itong napaigik sa sakit, kasabay ng pagsigaw ng ina ni Macy. Huwag mo siyang saktan! Ano ba talagang kailangan mo sa amin? Galit na sigaw nito. Gusto kong ibalik sa asawa mo ang lahat ng mga latay at bubog sa katawan ni Macy bago ko kayo ipakulong pareho. Galit kong sigaw pabalik sa kanya. Natameme ito at halatang naguguluhan sa naging sagot ko. Bugbugin niyo siya
hanggang sa umamin sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa buhay niya. Seryoso kong utos kay Herbert na kaagad namang tumalima. Tadyak, sipa at sapak ang tinamo ni Kanor mula sa mga kamay ng mga tauhan ko. Hanggang sa parang lantang gulay itong natumba sa sahig. Sa bawat pananakit na natamo nito sa mga kamay ng mga tauhan ko, sumasabay ang malakas na sigaw ng nanay ni Macy. Talagang doon ko mas naintindihan kung ano ang nararamdaman ni Macy noong kasama pa sila. Kaya naman may dahilan talaga para tuluyan ko silang ipakulong. Oo, aamin na ako. Aamin na. Sinubukan ko lang naman na molestyahin siya, pero ayaw niya. Hindi siya pumapayag, kaya humahantong sa sakitan ng lahat. Umiiyak ng bigkas ni Kanor. Halata sa itsura nito ang hirap marahil sa sakit na tinamo niya mula sa kamay ng mga tauhan ko. Pero hindi lang naman ako nanakit sa kanya eh. Kahit nga si Alma na sarili niyang ina, ginagawa niya din yon. Gumaya lang ako dahil akala ko ayos lang, na wala naman talagang kwenta ang babaeng yun sa pamamahay na to. At dapat lang napagsilbihan niya kami dahil kami nagpalaki sa kanya. Umiiyak na bigkas ni Kanor. Nagmumukha na itong talunan na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Muli akong napangiti bago ko sinenyasan si Herbert na kaagad namang lumapit sa akin. Kayo nang bahala ni attorney mag-asikaso sa kaso nila. Gusto kong mabulok sila sa kulungan para mapagbayaran nila lahat ng mga pagkakamali na nagawa nila. Seryosong bigkas ko. Ano? Hindi! Sino ka para gawin sa amin yan? Hindi ka namin kilala para ipakulong mo kami. Galit na sigaw ng nanay ni Macy. Maaaring hindi niyo ako kilala, pero kilalang kilala ko kayo. Base na din sa mga kwento sa akin ng anak niyo. Bayaran mong lahat ng mga kasalanan mo sa kulungan para naman kahit papano mabigyan ng hustisya lahat ng mga kalupitan na ginawa mo sa sarili mong anak. Seryoso kong sagot sa kanya. Si Macy? Anong kinalaman niya dito? Asawa ka ba niya? Shota? Nasaan ang babaeng yon? Iharap mo sa akin na walang hiyang yon. Galit na bigkas nito. Kung makaasta siya ngayon, kitang-kita talaga na wala siyang pagpapahalaga sa anak niya. Hindi mo na siya makikita kahit kailan, kaya kalimutan mo na siya. Maaaring ikaw ang kanyang ina, pero hindi ka naman nagpakananay sa kanya. Kaya mabuti pang tanggalin mo na siya sa isipan mo at ibaon sa limot ang tungkol sa kanya, dahil yan din ang gagawin niya sa inyo. Malamig ang boses na bigkas ko bago ko siya tinalikuran. Diretso ang hakbang na nilakad ako patungo sa pintuan ng bahay. Bago pa ako nakalabas ng bakuran, dumating naman ang mga kapulisan para magsagawa ng pag-aresto. Kinausap ko muna si Herbert sa mga dapat niyang gawin. Mag-iiwan din ako ng malaking halaga para masunod kung anong nais kong mangyari kahit wala ako. Kung kinakailangan bayaran suhulan ng mga dapat suhulan, mabulok lang sa kulungan ng lahat ng sangkot sa paghihirap ni Macy, handa akong gawin. Makamit lamang nito ang tamang hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanya. Macy's POV. Macy! Gising! Gumising ka muna! Naalimpungatan ako sa malakas na boses ni Manang, kaya wala sa sariling mabilis kong naimulat ang aking mga mata. Simula noong nagkaroon ako ng sarili kong cellphone, bihira na lang din akong sumasabay sa pagising niya sa umaga. Napupuyat kasi ako sa kaka-cellphone at kakabasa ng kung ano-ano online. Minsan naman nalilibang ako sa kakapanood ng mga pelikula, kaya naman minsan talaga napupuyat ako, kaya tinatanghali ako ng gising. Hinahayaan lang din naman ako ni Manang Petra dahil wala naman daw akong gagawin dito sa bahay, kundi ang matulog dahil hindi talaga ako pinapayagan ng mga amo namin na magtrabaho, maliban na lang sa paglilinis ng silid ni Sir Lucio. Manang, bakit po? Nahina kong tanong sa kanya na sinabayan ko pa ng paghikab. Wala sa sariling dumako ang paningin ko sa orasan na nasa dingding at muli akong napahikab nang mapansin ko na halos alas 5 pa lang ng umaga. Nako, pasensya ka na kung nagising kita, Macy. Hindi ko kasi mahintay pa na ibalita ito sa'yo. Seryosong sagot nito sa akin. Naupo sa sarili niyang higaan at seryoso kong tinitigan. Ayos lang po, Manang. Maganda nga na ginising niyo ako ng mas maaga para makapagpaaraw ako. Nakangiti kong sagot. Ganun ba? Pero teka, mamaya na yung pagpapaaraw. May ibabalita pala ako sa'yo kaya kita ginising. Bigkas nito. Ano pong balita yon? Teka, parang importante yan ah. Nakakunot ang noo kong sagot. Ito ang unang pagkakataon ng ginising ako ni Manang para sabihin na may ibabalita sa akin. At mukhang importante yata yun ah. Ito na nga, nag-text sa akin ng kapitbahay ko. Yung nanay mo at ang kinakasama niya, hinuli ng mga kapulisan kagabi. Seryoso nitong sagot na labis kong ikinagulat. Ha? Hinuli?
Bakit daw po? Gulat kong bigkas. Pakiramdam ko biglang lumubo ang ulo ko sa narinig ko mula kay Manang. Hindi ko din alam kung matutuwa o malulungkot ba ako sa hatid nitong balita. Yun ang sabi ng kapitbahay ko. Bigla na lang daw dumating ang mga kapulisan kagabi at naghalughog at nakitaan daw ng droga. Diyos ko, mabuti na lang talaga at wala ka na sa poder nila. Kung hindi baka pati ikaw na damay Macy. Seryosong bigkas ni Manang. Kitang-kita ko ang tensyon sa mga mata nito habang sinasabi ang katagang iyon. Samantalang hindi ko naman malaman kung ano ang mararamdaman ko. Oo, naging malupit sila sa akin. Nagdusa ako sa mga kamay nila. At tama lang din siguro na makulong sila para matigil na ang pagsisiga-sigaan nila sa lugar namin. Kaya lang, kaya ko bang makita na nasa kulungan si nanay? Siguro kakayanin, alang-alang sa hustisya. Nakagawa sila ng labag sa batas at dapat lang din naman sigurong mapagbayaran nila yon. Opo, mabuti na lang po at natakasan ko sila. Mabuti na lang po at nakaalis ako sa poder nila bago nila ako napatay. Mahinang bigkas ko. Halo-halong damdamin ang nararamdaman ko ngayon at kahit papaano, hindi ko pa rin maiwasan na matuwa sa mga nangyari. Tungkol sa droga ang dahilan kung bakit nasa kulungan sila ngayon. At sapat na din siguro yon para maramdaman ko na may hustisya pa rin pala dito sa mundo. Nako, tama lang talaga yun sa nanay mo. Ang tanga-tanga kasi eh. Imagine, alam niya naman noon pa man adik-adik na yung si Kanor. Nakisama pa rin siya. Pero alam mo bang isa pang labis kong ipinagtaka? Na isang gwapong lalaki din daw ang dumating sa bahay niyo kagabi. At pinabugbog daw muna sila Tisoy at Kanor bago isinuko sa mga kapulisan. Muling bigkas ni Manang yung labis kong ipinagtaka. Gwapong lalaki? Sino daw po? Nagtataka kong tanong. Madilim daw eh, tsaka nagmamadali din daw umalis nung dumating na mga pulis. Ewan, yung sinena kasi paputol-putol kung magkwento. Hay, hayaan mo na. Ang importante, nakakulong na ang mga taong nagmalapit sa'yo at matatahimik ka na din. Bigkas nito sabay tayo. Isinuot niya ang kanyang apron at muli niya akong hinarap. Sige na, matulog ka na ulit. Maaga ka pa. Tatawagan ko ulit si Nena mamaya para makibalita sa mga nangyari sa probinsya. Muling bigkas niya bago siya nagmamadaling lumabas ng kwarto namin. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng lungkot. Kahit papaano, nalulungkot ako sa mga nangyari kay nanay. Pero anong magagawa ko? Mas pinili niya ang maging masama kaya nararapat lang na pagbayaran niya din lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya sa buhay niya. Pinilit ko namang maging mabuting anak sa kanya. Pero pinipilit niya akong itinulak palayo sa kanya hanggang sa pati buhay at kinabukasan ko ay muntik nang napunta sa alanganin. Dahil hindi na ako makatulog, mas pinili ko na lang muna na tuluyan ng bumangon. Inayos ko ang higaan ko at nagpa siyang maligo na muna. Bala kong maglakad-lakad sa garden dahil aminin ko man or hindi, sobrang nalulungkot ako sa naging kahihinatnan sa buhay ng taong nagluwal sa akin dito sa mundo.